Okay mga pare ko, imagine this. Alas 11 ng gabi na, pagod ka na kakatrabaho buong araw mo. Grabe, ilang araw ko nang ginagawa to. Pero ang tanong mo sa sarili mo pagkatapos ng araw na to, bakit parang stuck pa rin ako? Bakit parang hindi umaangat ang negosyo ko? Relate ka ba doon, pare ko? Kasi alam nyo, ako rin. Na-experience ko yan multiple times in my life. Na-feel mo na ba na parang ikaw na ang pinaka-hardworking na tao sa mundo, pero wala pa rin nangyayari? Bakit parang ang dali sa iba, pero parang ang hirap sa akin? Naramdaman nyo na ba yun, mga pare ko? So ito ang totoo, hindi lang ikaw ang ganyan, pare ko. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero guess what? After years of trying, failing, and figuring things out, natutunan mo kung bakit maraming negosyo ang hindi umaasenso. 12 reasons, pare ko. 12. Yes! Kung inayos ko lang sana to nung unang panahon, edi sana mas maganda ngayon. Pero okay lang yun. Kaya sa video na to, dito ko lang sasabihin kung ano yung 12 reasons. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko sila inayos. At kung paano mo rin sila maayos. Ano yung ginawa ko at ano yung tingin ko mas maganda pa natin gawin. At kung mananatili ka hanggang dulo sa video na to, i-share ko sa iyo ang eksaktong strategy na tumulong sa akin para mag-shift mula sa surviving mode to thriving mode. Yun talaga yun eh. So kung ready na ba kayo dyan, grab a pen, make sure na may panulat kayo. Maghanda ka na rin ng tissue kasi baka medyo maging real talk to. Tara, let's go mga pare ko. Simulan na natin to. Pero bago ang lahat, kwento ko lang sa inyo mga pare ko. Naalala ko pa nung nag-uumpisa ako, akala ko okay na ako kasi meron na akong negosyo. Sa mga gustong magnegosyo o doon sa mga nagsisimula pa lang magnegosyo, ang maipapayo ko lang sa inyo, simulan nyo na. Pero, hindi pala ganun kasimple. So, gumigising ako ng napakaaga. Minsan nga, late na natutulog. Nagtatrabaho hanggang alas 12, alauna, alas 2 ng madaling araw. Tapos, parang wala nangyayari. At alam mo kung bakit? Kasi hindi ako marunong mag-focus. Walang plano, walang direksyon. Sa totoo lang, parang umiikot-ikot lang yung araw-araw. Paulit-ulit na lang. Pero wala namang nangyayari. Ang masakit pa nito, habang lahat ng mga tao sa paligid natin umaasenso, ako parang naiiwan minsan. Naisip ko rin yun, no? Hindi ako unique na, hindi ko nararamdaman yun. Wala akong masisi kundi sarili ko, kaya gusto kong sabihin sa'yo, pare koy, walang ibang magtutulak sa negosyo mo kundi ikaw. Ikaw lang. Ngayon, isipin mo ito, isang negosyo na tumatakbo kahit na natutulog ka. Isang negosyo na hindi ka kailangan mag-alala dahil maayos mo na yung sistema mo. Gusto mo ba yan, pare koy? Alam mo, posible yan. Pero ang tanong, handa ka bang magbago? Kasi lahat ng ito, pinagdaanan ko, sinubukan ko na, walang shortcut, pero may tamang paraan. And today, ibibigay ko sa'yo ang blueprint na sana ginawa ko noon pa, 10 years ago. Sana may nagsabi man lang sa akin, di ba? Walang nagsabi. Pare koy, simulan na natin. Kung gusto mong malaman ang 12 dahilan, kaya hindi kayo mayaman, manda ka na. Kasi masakit ito, pero totoo. As in, totoong totoo. Simulan natin sa mga bagay na akala mo maliit, pero malaki ang epekto. Reason number 1, kung bakit hirap na hirap tayong lumago sa ating mga negosyo. Hindi siniseryoso ang negosyo. Totoo lang ha. Sa ibang mga tao na ninegosyo, hobby lang ang turing mo kasi sa business mo noon. Kasi kung seryoso ka, bakit parang lahat ng ginagawa mo, pang trip mo lang? Walang routine, walang commitment. Ang daming araw na sinasabi mo lang, bukas na lang. Alam mo ang problema sa ganitong mindset, pare koy? Kung hobby ang turing mo sa negosyo mo, hobby rin ang turing sa'yo ng customers mo. Hindi ka nila sineseryoso dahil ikaw mismo, hindi mo rin naman pinapakita na dedicated ka at committed ka sa ginagawa mo. Kung babalikan ko to noon, sasabihin ko talaga, treat your business like your dream job. Gumising ka sa tamang oras, maglaan ka ng oras para planuhin ang araw mo, magtakda ka ng specific hours para magtrabaho sa negosyo, mag-schedule ka ng oras para sa marketing, mag-track ka ng benta at ang pag-aayos na inventory. Tandaan mo, kung hindi mo rin naman sineseryoso, paano ka aasenso? Hindi ito laro. Simulan mong mag-commit na yun na mismo. Eto naman, ang pangalawang rason kung bakit di tayo muunlad. Sobrang dramatic ng buhay mo. Pare koy, drama king ka dati. Konting problema, feeling mo, kawawa ka. Lahat na lang ng setback, iniiyakan mo. Bakit puro bakit ako? Wala nang ginagawa kundi magreklamo. Ang dami mong nasayang na oras at energy. Pwede mo namang ginamit na lang sana yan sa pagsusolve ng problema imbis na sa pagdudwell ng problema. Imbis na maghanap ka ng solusyon. Naging cycle mo, yung pity party ang buhay mo. Dapat naman palang inisip mo na to, pare ko. Negosyo to, hindi ito teleserye. Kakapanood mo ng TV yan eh. Kapag may problema, tanungin mo, ano ang susunod kung galaw? Tanggalin ang drama, hanapin natin ng solusyon. Huwag magpapa-apekto masyado. Pangatlong rason,
Wala tayong sistema. Ang kalat-kalat mo dati, lahat nasa utak mo lang. Hinuhulaan mo lang yung magkano yung kita mo, yung orders ng customer mo minsan, na ipapasa mo. Minsan hindi. Minsan may kulang na step, may nakakaligtaan, kaya kailangan mo umulit. Walang proseso, kaya paulit-ulit yung problema. Alam mo kung bakit hindi ka umasenso? Dahil sa gulo mo. Ikaw ang nagiging bottleneck mismo ng negosyo mo. Lahat ng trabaho, ikaw lang ang may alam. Kaya kapag pagod ka na o busy ka, hinto ang negosyo mo. Kapag may na-miss ka na task mo, ang laki ng epekto. Sasabihin ko talaga sa sarili ko noon, gumawa ka ng simpleng sistema, simulan mo na yan. No? Mag-track ka ng daily sales, gamit ang Excel o notebook. Gumamit ka ng checklist para sa orders ng customer. Mag-assign ka ng proseso para pag may gagawin ka at bibili ka ng supplies, yung pagtanggap mo sa bayad, i-register mo na para hindi ka tanong ng tanong. Sa ganitong paraan, predictable na yung negosyo mo. Pwede mo pang ipasa. Nung ginawa ko yun, nagulat ako kasi yung dating stress na araw-araw na parang hindi ko alam kung ano yung gagawin, nawala na. Tumahimik ang buhay. Pag may sistema ka talaga, makakapokus ka sa paglago ng negosyo, hindi lang sa araw-araw na survival. Reason number 4. Walang consistent na marketing. Bakit hindi ka nagmo-marketing? Akala mo noon, sapat na yung magbukas ng tindahan para makita ka ng customer. Seryoso ka ba, pare ko? Walang consistent na marketing, walang posting online? Kung walang nakakakilala sa negosyo mo dahil hindi mo sila kinakausap, nagpo-post ka lang once a month sa Facebook at umaasa ka na may papansin na agad sa'yo? Alam mo kung ano ang ending? Wala. Pare ko, teka lang. Kung naiiyak ka na dyan, sa lahat ng mga pinagsasabi ko dyan, relax. Breathe in, breathe out. Kasi mas lalala pa yung usapan natin. Kaya kung yung mga susunod, mas masakit pero mas totoo pa. Reason number 5. Hindi mo ginagawa kung ano yung sinabi mo. Ilang beses mo na bang sinabing may gagawin ka, gagawin mo to ngayon? Pero nasaan na? Puro ka plano, puro ka plano, puro ka plano, puro ka salita. Nasaan ang gawa? Ang dami namang magagandang idea eh. Ang masakit, alam mo kailangan mong gawin pero hindi rin naman kumikilos. Kung babalikan ko lang sarili ko, talaga sasabihin ko, pare ko, mag-schedule ka ng action plan. Lagyan mo ng oras bawat task. At gawin mo agad yung mga pwede mo naman tapusin ka agad. Lahat ng plano mo nagiging walang kwenta kasi hindi mo nilalagyan ng action. Reason number 6. Mali ang pinipili mong kasama. Lagi mo kasama noon yung mga puro reklamo din. Yung mga walang ambisyon. Hindi mo napapansin. Nahihila ka nila pababa. Paano ka asenso kung ang kasama mo mismo, ang taong ayaw rin naman umasenso? Imbis na maging solution-focused ka at naghahanap ka ng solusyon, anong hinahanap mo? Parang lahat imposible. Dahil yung environment mo mismo, hindi nila kayang isipin yung mga gusto mong mga rating. Kaya kung babalikan ko sa sarili ko talaga, pare ko, hanapin mo ang mga taong mas mataas ang goals kaysa sa'yo. Surround yourself with winners, mentors, and people who inspire you. Huwag kayo matakot mag-reach out sa mga yan. Sumali sa mga grupo nila, makapagkilala sa kanila. Reason number 7. Mabagal kumilos. Perfectionist ka kasi. Ang dami mong oras na nasayang dahil gusto mo lahat perfect bago ka mag-start. Pero alam mo, habang pinapaganda mo, natapos na ng ibang ginagawa nila. Ang tagal mong magdesisyon eh. Kaya naiiwan ka. Ang daming opportunity ang nawala kasi ang bagal mo. Parang takot kang magkamali. Wala kang nasimulan. Dapat sinabi ko sa sarili ko to done is better than perfect. Mas okay na may progress kaysa sa wala kang nagawa at wala kang nasimulan. Kumilos agad. Reason number 8. Hindi nag-aaral o nag-i-improve. Ayaw mo mag-invest sa learning. Tapos nagtataka kung bakit wala kang growth. Seryoso ka ba? Ang mundo nagbabago araw-araw. Kung ikaw, stuck ka pa rin sa lumang paraan, paano mo aasahan na magbabago yung result? Sasabihin ko talaga sa sarili ko, Chikoy, maglaan ka ng oras para mag-aral. Meron namang YouTube eh. May mga videos, may mga free webinars. Pwede ka magbasa ng libro, manghiram ka ng libro. Lahat yan magbibigay sa'yo ng mga bagong insights. Grabe. Kung hindi pa ako nagising noon, baka hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa akin, di ba? Pero wait, may mas matindi pa. Ready ka na ba sa huling 4 na dahilan kung bakit hindi tayo nag-grow sa ating mga negosyo? Reason number 9. Wala kang focus, pare ko. Jack of all trades, master of none. Lahat gusto mong gawin. Gusto mo, wala kang natatapos na maayos, sabog ka. Kung hindi mo pinigyan ng focus ang main product o service mo, paano ka mag-excel? Kung lahat ng ginagawa mo half-baked, focus on one thing and do it well. Kung saan ka kumikita, pwedeng doon ka muna mag-focus, doon ka mag-invest ng time mo, ang energy mo, and finish one thing before jumping to another. Reason number 10, mga pare ko. Hindi ka kasi nagbabayad ng tax. Pare ko, takot ka naman sa tax. Pero ang tanong, gusto mo bang umasenso? Say mo na kayo, say hi. Ayan, dyan sila ngayon. Nag-aayos kami ng permit. Dito, Alfonso.
Ang hindi mo naintindihan, ang pagiging legit, ang magbibigay sa'yo ng mas maraming opportunity. Takot ka, magparehistro, wala kang peace of mind, lagi kang kinakabahan, baka mahuli ka. Sabihin ko sa sarili ko, ayusin mo tax mo, make sure it's perfect. Magpa-consult ka sa accountant kung kaya mo na. Kapag legit ka, mas malaki ang clients na magtitiwala sa'yo. Reason number 11. Sobrang importante nito, takot kang gumastos. Ayaw mo gumastos kahit sa mga bagay na magpapalago sana ng negosyo mo. Yung pag binayaran mo, yun ang nakikita mo, yung binayad mo. Diba? Pero yung opportunity para palakihin yan, hindi mo nakikita. Ano ang ending? Eh di walang growth. Kung takot kang gumastos, hindi mo mararamdaman yung returns. Hindi lahat ng gastos expense. Ang iba ang tawag dyan ay investment. I-track mo yung ROI mo. Kung sulit ang gastos, gawin mo. Huwag matakot mag-invest sa tools, sa ads, sa training. Reason number 12. Ayaw mong mag-delegate. Control freak ako. Gusto ko ako lahat ang gumagawa kasi alam ko lahat. Pero napapagod ka rin doon at mababurnout ka at ikaw din ang talo sa huli. Hindi ka superhuman. Hindi lahat ikaw. Babagal ka, hindi ka makaka-focus sa big picture. Train others. Delegate. I-focus mo ang oras mo sa mga bagay na ikaw lang ang makakagawa. Learn to let go. Grabe pare ko eh. Kung narinig ko lang lahat yung 12 bagay na yan. Noon, ang laki-laki sana nung nasave kong time, energy. At yung progress ko siguro mas mabilis pa. Pero hindi pa tapos ang kwento ko. Ready ka namang makita kung ano ang mga pwedeng mangyari sa'yo kapag inayos mo lahat ng to. Pare ko naalala mo ba nung nagsisimula ka? Akala mo sapat na yung sipag at tiyaga, di ba? Gigising ka lang maaga, alas 5 ng umaga, at tutulog na alas 12, maraming oras na ako nagawa. Pero bakit parang walang nangyayari? Akala mo ganito talaga yung negosyo, puro pagod na lang. Puro pagod lang, walang kita. Ang totoo, mali lang palang diskarte natin. Naalala ko yung unang beses na bumagsak ang negosyo. Yung negosyo ang computer shop. Walang natira, na ubos lahat ng savings. Ang sakit makita na lahat ng effort ko parang nasayang lahat na wala. Paulit-ulit ko tinanong sa sarili ko, ano ba yung ginawa kong mali? Bakit parang ako ang humihila pababa sa sarili kong negosyo? Pare ko, gusto ko sanang sabihin to sa sarili ko noon. Tigilan mo ang puro galaw lang ng walang direksyon. Gumawa ka ng sistema, mag-focus ka sa tamang bagay. Hindi yung gagawin mo lang ang gusto mo. Dahil doon, sobrang tagal bago ko naramdaman yung pag-grow talaga. Nung sinimulan ko ng seryosohin ang negosyo, gumawa ng tamang sistema at mag-focus, unti-unti talaga yung vision ko mas lumawak. Hindi na siya biglaan yung result. Isang araw napansin ko na lang, yung dating kinatatakutan kong gawin, nagbunga na. Yung dating hindi ko maintindihan, naging routine na. Yung dating imposible, naging achievable. Kaya, kung naririnig mo to ngayon, gusto kong malaman mo pare ko. Kung nagawa ko, magagawa mo rin. Ang tanong lang, kailan mo sisimulan? Para sa further step naman sigurado natin mga pare-koy na talaga magagawa natin to moving forward. Yung hindi tayo basta-basta, titigil lang. Mag-set tayo ng non-negotiables. Katulad na nga lang today, may lakad yung asawa ko kasama si mama pero hindi na ako sumama. Ang problema kasi noon, walang disiplina. Pag tinamad, hinto. Kaya dapat gumagawa ka talaga ng non-negotiable. Hindi pwedeng mabali. Yun ang ibig sabihin nun. So, nung sinimulan ko yung vlogging na to, napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pala. Pangalawa, gumamit ka ng accountability partner. Kung gusto mo dati lahat mag-isa, pero ang totoo, kailangan mo lang na magpapaalala sa'yo. Yung mga magtatanong sa'yo, nasaan na yung progress mo? Asawa ko mo, lagi akong ginaganon. O, akala ko ba I hate sugar? Whipped cream with strawberry. Tapos ngayon kumakain ka na naman ng sugar. Sino ba ang pwede mong gawing accountability partner? Isipin mo na ngayon yan. I-reach out mo na sila. Step number 3, break down big goals into small wins. Noon para ko, kung gusto mo agad resulta, malaking resulta ka agad, pero hindi sobrang laki ng goal mo. Okay yun. Pero paano yung mas malaking goal? Dapat meron din. Pero hindi naman pwede sobrang laki lang ng goal mo. Kailangan combination of both. Ang ginagawa ko para hindi ko ulitin yung ganung malalaki agad, hinahati ko lang talaga yung mga goals na yan. Baby steps nga ang tawag nila. Ba, kung gusto kong kumita ng 100,000 sa isang buwan, hindi ko muna isipin yung 100,000. Ang isipin ko, maghahanap ako ng merchant kada buwan. Eh kung every other day may bago akong merchant, ma-reach din yung 100,000 kada buwan. So, dahan-dahan lang. Don't bite on something that you cannot chew. English yun, pare ko. Don't forget also to reward yourself for consistency. Hindi ko pa nga na-reward sarili ko because of the webinar. Ano bang maganda reward? Comment nyo naman sa akin, ano ba yung reward ko dapat sa sarili ko? Help me mga pare ko. Pero in reality, pag di mo sineselebrate yung mga maliliit tagumpay, parang lagi kang pagod at saka frustrated. Alam ko yun, ramdam ko yun. Ang success dapat yan nararamdaman, paunti-unti. Pala, every week. Pag naging consistent ka, reward mo sarili mo. Whipped cream with strawberry. Kung ano mang means na nagpapasaya sa'yo. Kung akala mo dati okay na to, yung hanggang ganyan ka lang, isang branch lang, isang store lang, kung pwede pa yan, mas malaki pa yung freedom na binigay sa'yo. Palaging may space for improvement. Every month, talungin mo sarili mo. Ano ba yung pwede kong gawin na mas mabuti? Sana ako mas nagkulang?
Itong buwan na to, saan yung problema? Ano yung pwede kong ayusin? Pare koy, tapos yung excuses. Ngayon, oras na ng commitment. At ang daming beses na sinasabi mong magbabago ka, pero hindi mo ginawa. Pero dahil naririnig mo to ngayon, most probably, ready ka na. Ready ka nang simulan ang tamang proseso at huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito, kaya kilos tayo. Kaya ako nga ginawa tong webinar na to para actually ito sa sarili ko. To remind myself na continuous lang ang improvement. Kung gusto nating umasenso pero hindi natin alam kung paano, ngayon, ito alam na natin. Wala ka ng dahilan para hindi kumilos. Kaya ikaw, Chikoy, I'm talking to myself. Tuloy mo lang yung progress mo. Proud ako sa'yo. Pero bago tayo magtapos, may isa pa akong huling mensahe para sa'yo. Ready ka na ba, Pare Koy? For my last message para sa'yo ngayong araw na to. Pare Koy, pagkatapos ng lahat ng usapan, lahat ng napag-usapan natin, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ba talaga ang kalaban mo? Sino ang pumipigil sa'yo para umangat? Ang kalaban mo dito, hindi gobyerno. Lalong hindi ang customer mo. Hindi ang swerte at hindi ang kakulangan sa kapital. Ang kalaban mo dito, ikaw. Ang sarili mong takot sa mga excuses mo, ang pag-aalinlangan mo, yan ang humihila sa'yo pababa. Pero alam mo, Pare Koy, ang pinakamalakas na kalaban ay pwede rin maging pinakamalakas mong kakampi. Kung kaya, kontrolin mo ang sarili mo. Ikaw mismo ang maging susi sa tagumpay mo, Pare Koy. Ngayon, tanongin mo sarili mo, ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo? Kasi kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, paano ka maniniwala na kaya mong baguhin yung sitwasyon mo ngayon, yung buhay mo ngayon, yung negosyo mo ngayon? Ito ang pinaniniwalaan ko, mga Pare Koy, na sana ay pinaniniwalaan mo rin. Naniniwala ako na ang bawat maliit na negosyo ay may kakayahang lumago. Huwag niyo isipin na ako lang dahil ganito, ganyan. Hindi. Naniniwala ako na kahit gaano kahirap ang simula, pwedeng maging maganda ang ending. Naniniwala ako na kahit ikaw ang pinakamahina o pinakahuli sa karera ngayon, pwede kang humabol at manalo. Pero higit sa lahat, naniniwala ako na walang ibang taong makakaangat sa negosyo mo. Lalo na sa ngayon, kundi ikaw mismo. Pare Koy, tingnan mo kung nasan ka ngayon. Maaaring malayo pa ang gusto nating marating. Lahat ng ginagawa mo ngayon, hakbang yan, papunta sa magandang kinabukasan. Ngayon mo simulan yung bagong kwento mo. Itong vision natin, mga Pare Koy. Isang mundo kung saan ang pinakamaliliit na negosyante ay may kakayanan by improving themselves, their systems, tamang mindset, at may lakas ng loob na mangarap ng malaki. Ma-reach nila yung mga goals nila. Gusto kong bumuo ng isang komunidad o isang kukomunidad na nagtutulungan. Siyempre, nagtatagumpay ng sama-sama. Niimbitahan ko rin kayo, mga Pare Koy, na nandito ngayon na mag-join sa Koy Founders Club. Diyan tayo nagtutulungan. Libre lang yung group na yan. No? Maging bahagi kayo ng vision na to. Sama-sama tayo. Dito natin ayusin ang takbo ng negosyo natin, ng buhay natin. Sama-sama nating patunayan na kaya ng bawat Pilipino na umangat. Kaya tanungin mo sa sarili mo ngayon, Pare Koy, are you ready to join this journey? Are you ready to take the first step? Natutunan ko na hindi tayo natatalo dahil sa mahina tayo. Natatalo tayo dahil humihinto tayo. At kung narinig mo to ngayon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may pinagdadaan ng takot, pagkakamali, at kahinaan. Pero ang kaibahan, hindi tayo titigil, Pare Koy. Dire-diretso yan. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Kung nagawa ko, magagawa mo rin. At kung magsisimula ka ngayon, wag mo nang patagalin. Asahan mo, magiging ibang kwento mo. At balang araw, ikaw rin ang mag-i-inspire sa iba. Ako nga pala si Chikoy Gonzales, founder ng Kuko Express. Gumagawa kami ng mga paraan, mga sistema para tulungan ng mga MSMEs na lumago ang kanilang mga negosyo by providing the system. Nag-enjoy ako today. Sana may napakinabangan kayo doon. Salamat sa pagsama at kita-kits ulit sa susunod. Bye guys!